kayo po yung may mga Biblia, makibukas po kayo sa akin sa 1 Peter o unang Pedro chapter 3 verse 8. 1 Peter chapter 3 verse 8. Yan, sabi po dito ng Panginoon sa kanyang mga salita sa unang Pedro chapter 3 verse 8, sabi dito, sa aking pagtatapos, magkaisa kayo at magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid, at maging maunawain at mapagpakumbaba. Tayo ay manalangin. Lord, salamat po sa salita po niyong ito. Sa inyo po namin ito patuloy na ipinagkakatiwala. Lord God, hayaan po ninyo na kayo po magtunay na takapagsalita. Hindi po ba na Espiritu, inyayahan po namin na magtunay na takapagsalita sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Yan, amen. Yan, kumusta po kayo mga kapatid sa Panginoon? Yan. Amen. Yan, ang ating pong topic ngayon ay about sa unity. Yan. Ating pong topic about po sa pagkakaisa. Amen? Napakahalaga po ng pagkakaisa. Amen? Napakahalaga ng pagkakaisa. Sabi po ng salita ng Panginoon, ang isang Kristiyano, hindi siya mabubuhay ng nag-iisa lamang. Hindi ka mabubuhay ng nag-iisa lamang. Isipin mo, nasa mundo kang ito, nasa mundo ka, tapos nag-iisa ka. Di ba? Grabe, matindi yun. Nag-iisa ka lang sa mundo. Malungkot, malungkot, nag-iisa ka lang. Kaya, napakahalaga ng may kasama. Itong pagkakaisa, tinawag itong pagkakaisa, ibig sabihin ito sa maramihan siya, sa maramihan. Kaya ka nakikiisa kasi may kasama ka. Amen? Hindi ka naman pwedeng sabihin na nakikiisa na mag-isa ka. Di ba? Mag-isa ka lang. Nagkakaisa kami ng sarili ko. Hindi pwede yun, Nag-iisa ka lang, hindi pwede, di ba? Hindi pwede yun, hindi ka pwede makipag-isa sa sarili mo lang. Kailangan may kasama ka para masabing meron kayong unity. Napakahalaga, napakalaki ng nagagawa ng pagkakaisa. Amen? Sa Bible po, mayroong dalawang klase ng pagkakaisa sa Bible. Ang una po ay yung maling pagkakaisa. Ano po? Yan. Take note po, hindi lahat ng pagkakaisa ay maganda. Mayroong pagkakaisa na hindi rin maganda. Amen? Gusto ko pong i-share sa inyo ito. Sa Bible po, yung panahon po ng Torre ng Babel sa Genesis chapter 11, sila ay nagkaisa na gumawa ng Torre ng Babel. Gumawa sila. Gumawa tayo ng Torre ng Babel. Kasi gusto na, para maabot natin ang langit. Gusto nila maabot yung langit, Torre ng Babel. Alam niyo po, kaya gusto nilang gumawa ng Torre ng Babel para hindi na sila magkahiwa-hiwalay pa. Bakit po? Kasi kinatatakutan nila ng muling bumaha. Kinatatakot kasi bumaha yung panahon ni Noe. Kaya siguro kapag kagawa tayo ng Torre ng Babel, ano man ang mangyari, bumaha man, hindi tayo magkakahiwa-hiwalay pa. Pero naging iba yung purpose nila, naging iba. Purpose na nila ngayon ay umakyat sa langit through Tower ng Babel. Wala mo, gusto mo umakyat sa langit gamit yung Tower ng Babel. Tapos pinapahanap malapit na siguro yung bahay ng Diyos. Akalain mo, papanain mo yan. Sabi ng Panginoon sa kanila, grabe itong mga to, nagkakaisa sila sa mali. Kaya ang ginawa ng Panginoon, ginulo sila. Ginulo sila at winasak niya yung Torre ng Babel. Winasak niya. Tapos biglang ginamit ng kapangyarihan, ginamit ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Kaya
ang nangyari, nagkaroon ng iba't ibang wika. Yan, merong mga taga-Chinese, tapos ginawa ng Panginoon, pinasingkit niya yung mata, ito Chinese to, ito palatandaan, singkit ang mata nito. Yan, tapos ginawa niyang taga-India, ito, lalakihan pa naman ng mata nito. Yan, Chinese sila. Yan, itong mga, ito, Pilipino ito, yan, gagawin kong, inuwagin ko na, kulay na lang tayo kulay, gagawin ko kulay. Ang uli, medyo kayo manggi. Dahil yun sa maling pagkakaisa, tayo ay nagkaroon ng iba't ibang kultura, iba't ibang wika. Yan, dati pala, isang wika natin. Amen? According to Genesis chapter 11, isang wika natin. Hindi ko alam kung anong wika natin dati, pero isa dati nating wika. Amen? Kaya yung nagkakaintindihan ito, mga Pilipino dito, mga Amerikano doon, nagkanya-kanya sila. Pati yung mundo, na-shake. Kaya, yung mapa natin ngayon, nagkahati-hati yan, mapa. Pero ang totoo, buo yan. Ano, buo yan. Sa science, buo yan. Kung upumin natin, yung mundo, buo talaga yan. Hindi ko alam po paano yung nangyari, pero ginamit ng Lord talaga yung kapangyarihan niya para yung lakas ng tao ay humina. At hindi sila umasa sa kanilang mga sarili. Dahil doon sa maling pagkakaisa, ganito ang nangyari sa mundo. Amen? Ito pa yung maling pagkakaisa. Alam natin, ang una na maling pagkakaisa na nangyari ay sa langit mismo. Amen? Si Lucifer. Si Lucifer ay nagkakalas sa langit at 1/3 na mga anghel, 1/3 na mga anghel ay nadala niya. Mga worshiper yun, nadala niya. Si Satan, dati ang pangalan niya ay Lucifer. Lucifer ang pangalan niya. Ang ibig sabihin ng Lucifer ay tala sa umaga. Yan, morning star. Yan ang ano ni Lucifer. Morning star. Pambihira yung buhok nun. Buhok ni Lucifer. Buhok pa lang. Pag umalaw yun, nagkakaroon ng rainbow. Dumadaan pa lang siya, nagkakaroon ng mga rainbow. Napakaganda ng ginawa sa kanya, napakaganda ng boses niya. Kaya dito, makita mo dito sa mundo, yung ibang magagaling na rockstar, di ba? Wala si Satan ay, yun ay magaling sa awit. Di ba, magaling sa awit yun. Kaya halos yung iba nga nagsasangla, di ba? Nagsasangla ng kaluluwa kay Satan, di ba? Pinapaganda na pinapasikat naman ni Satan, di ba? May mga ganun mga pangyayari. Si Satan, nag-akala siya. 1/3 na mga anghel sa kalangitan ay nadala niya. 1/3 yun. At kinalaban nila, nagkaroon ng digmaan sa langit, nagkaroon ng digmaan. 2/3 na anghel versus 1/3 na anghel. Satan versus Archangel Michael at Archangel Gabriel. Naglaban yun. Kinalaban nila si Lucifer. Siyempre, hindi siya mananalo sa kapangyarihan ng Panginoon. Ang sabi ng Isaiah chapter 14, bumagsak ka din sa lupa. Bumagsak ka din. Yan, si Satan ay bumagsak at nabago yung kanyang anyo. From Lucifer na morning star, naging Satan. Ang ibig sabihin ng Satan ay kaaway ng Diyos. Yan. Si Satan, ang ibig sabihin ng Satan ay kaaway ng Panginoon. Amen? Kaya, may epekto ang maling pagkakaisa. Pag nagkaisa kayo sa mali, nakakasiguro na ang taong ngayon ay makakaranas ng mga mag-aani siya nung maling ginawa niya. At kapag mali ang itanihin mo, pagkakaisa, mali din ang iyong aanihin. Siguro kung di mo aanihin ngayon, aanihin mo rin yan sa tamang araw na itinakda ng Panginoon para iparealize sa iyo na mali ang ginawa mo. Si Adan at Eva, Adan at Eva ay nagkaisang suwayin ang Panginoon. Amen?
Hindi tumutulo si Adan nung nakita niya si Eva na ay itong prutas na to. Itong prutas na to. Hindi niya sinabi, hindi ka muna, bawal yan. Sabi, hindi, pwede to. Sige na nga, dahil mahal kita. Kasamahan kita kahit paparusahan tayo. Yan, kaya putulin natin yung ganung maling pagkakaisa. Yan, ang ibinunga ng maling pagkakaisa ni Adan at ni Eva ay nasumpa itong mundo, kasama na tayo, kaya nagkaroon tayo ng kamatayan, nagkaroon tayo ng kahirapan, nagkaroon tayo ng sakit at karamdaman, tumatanda na rin tayo. Amen? Sino pa yung maling pagkakaisang nagawa? Si Ananias at si Sapphira. Yan, sa Gawa chapter 5, si Ananias at si Sapphira. Yan. Itong si Ananias kasi, yan, natukso Sapphira. Natukso Sapphira. Yung, si Sapphira, yan, at si Ananias, yan, nagkaisa sila na yung Holy Spirit ay dayain, kala nila madadayan nila ang Holy Spirit dahil kasi nagbenta sila ng binenta nila kasi nung time na yun, mga Kristiyano, pinagbibili nila yung mga bahay nila, mga lupa nila kasi under sila, persecution, matinding persecution. Kaya binibenta nila, nagsasama-sama sila, tapos yun ay kanilang bibigay sa mga apostol, wala silang kukunin kahit ano. Ay itong si Ananias, natukso sa pera. Natukso sa pera, si Ananias, Kaya ang ginawa, ay talagang bumulagta sila. Sila ay bumulagta, pati yung asawa niyang si Sapphira. Talagang, sabi ni Apostle Peter, dumarating na yung naglibing sa iyong asawa, ikaw na ang susunod. Kaya nung time na yun, bumulagta din si Sapphira. Kasama ng kanyang pira, inilibing. Yan, kapwa sila. Yan, ganyan ang nagagawa ng maling pagkakaisa. Amen? Kapag tayo ay nagkaisa na hindi tama, walang kabuluhan yon. Amen? Pero magandang balita, may tamang pagkakaisa na magdudulot sa atin ng kaligtasan. Magdudulot sa atin ng happiness at ng pagiging malapit sa Panginoon. Dito sa Genesis chapter 6, yung family ni Noah. Family ni Noah ay nagkaisa na sumunod sa Panginoon na gumawa ng barko, ng arko. Amen? Ilang taon ginawa ni Noe at ng kanyang mga anak yung arko? Ilang taon? Sabi sa Bible? 100 years. Totoo yun. 100 years nilang ginawa yung arko. Di ba? 100 years. Kung sa panahon natin, si Noah baka patay na nun bago pa matapos yung arko. Pero nung time kasi na yun, nabubuhay ang tao ng mga 800, si Methuselah, inabot siya ng 969 years old, si Methuselah. Yung 450 nun, binata pa lang. Halimbawa, magbe-birthday, halimbawa, ako buhay na nun. O si Jerry, 450 na siya sa June. Binata na. 450 years, binata na, di ba? Isarap magbuhay nun, di ba? Okay na, 450 years, ka pa lang, binata ka pa lang. Pinaigli lang dahil sa kasalanan. Si Noah ay gumawa ng barko. Hindi naman niya magagawa yung barko na yun na nag-iisa lang. Ang sabi sa Bible, 8 silang gumawa nun. Kasama yung kanyang anak, Shem, David, si Canaan, Seth. 3 silang gumawa, tapos may manugang sila, di 6, tapos silang 2 mag-asawa. 8 sila.
na gumawa. No? Siguro may nagluluto, yung iba naman may tagasaway sa mga nagtatawa. Nagtatawa na sila eh. Tumayas kayo dyan, tumayas kayo. Tawa kayo ng tawa. Di ba? Pinagtatawa na sila ka lang gumagawa ng barko. Init na init. Ay, yung time na yun, walang ulan. Hindi kilala ng ulan. Yung ulan, hindi kilala yan ng tao. Walang ulan noon. Time na yun, walang ulan noon. Hindi pumapatak ang ulan. Sabi sa Bible, yung mga bukalag sa lupa, yun lang alam ng tao na tubig na gagamitin nila. Yung ulan, wala pang nakakita noong time na yun. Wala pang nakakita. Kaya hindi sila naniniwala sa ulan na darating. Kaya ulan na sinasabi mo. Yung aking ninuno, kamamatay lang siya ay siyang nadaang taon na nung nakaraan, namatay na. Ay wala pa kami nakikitang ulan. Grabe! 2,000 taon na ang mundo, wala pang ulan na nakikita dito. Amen? Pero patuloy silang nagkaisa na gumawa ng arka, gumawa sila. Alam mo, 1,000 taon, 100 taon? Pukpuk sila ng pukpuk doon, 100 taon kakapukpuk na kakapukpuk ng arka. Di ba? Nagkaisa sila na gumawa 100 taon, gawa silang barko, at natapos nila yon. Doon sa nagkakaisa noon ay milyon ng tao noong time na yon. Nagkakaisa din sila na pinagtatawanan sila Noe. Pinagtatawa nila, ayan, matandang yan. Kung ano-anong nasa isip. Basa ng Bible, kaya nasisiraan ng ulo. Kalain mo, tingnan mo, gumagawa na ngayon ng barko. At uulan daw, at dito pa ilalagay sa bundok. sa bundok pa ilalagay yung barko. Ay di sabi, sira ang ulo niya. Sira ang ulo. Kaya may isa sa mga Kristiyano, ganun din ang tingin ng iba ngayon. Sisiraan ang ulo yung mga yan. Okay, kita mo? Magra-rapture daw. Di ba ang rapture hindi pa nakikita? Ganun din ang ulan. Pero nagkainsa sila. At yung dumating yung baha. Di ba? O, totoo pala! Totoo pala! Kaso hindi na sila makapasok sa arka. Umulan at yung 8 tao na nagkaisa, naligtas sila. Amen? Yung 8 tao na nagkaisa, naligtas sila. Kaya, hindi rin sa dami yun, di ba? Hindi rin sa dami. Hindi rin sa dami na nagkakaisa sa mali. Mas okay pa yung kaunti lang kayo na nagkakaisa sa tama. Amen? Kaya kahit sa church, halimbawa, ilan lang tayo dito sa church, ilan lang tayo, tapos nagkakaisa naman tayo ng damdamin, mas mabuti yun kaysa sa napakarami na hindi nagkakaisa. Amen? Kaya makaisa tayo sa tama. Amen? Ang tamang pagkakaisa, alam mo, yung ginagawa mo ay galing sa utos ng Panginoon. Amen? Bakit pa ginawa yun ni Noah? Dahil utos yun ng Panginoon. Hindi naman nagagawin nyo kung walang utos ang Panginoon kasi nakakahiya yun. Bakit tayo nag-serve sa Panginoon ngayon? Dahil sabi pa ni Pastor, sabi pa ng mga leaders, hindi. Naglilingkod ka sa Panginoon dahil alam mo na yon yung kalooban ng Panginoon. Amen? Kaya maganda na naglilingkod ka sa Lord dahil sa Panginoon, hindi dahil sa iba. Kasi pag ginawa mo yon, yun ang tamang gawain. At kung yun yung nasa puso ng bawat isa sa atin, ang pagkakaisa natin ay tama. At maganda yung ating patutunguhan. Maganda yung ating nilalakad sapagkat nasa tama tayong daan. Amen? Ang pagkakaisa sa Bible ay kung saan ang 2 o 3 ay nagkakatipon sa pangalan ni Jesus. Hindi sa pangalan ng church. Amen? Sa pangalan ni Jesus. Kung tayo nagkakaisa, 3 tayo, nagkakaisa tayo sa pangalan ni Jesus. Sabi doon, ang Panginoon ay bumababa. Amen? Gusto niyo bang bumaba ang Panginoon?
kahit tayo ay tatatlo, magpatuloy tayo. Kahit tayo gagawin, magpatuloy tayo. Huwag tayong tumingin sa quantity. Lagi mong tingnan yung quality. Amen? Mas maganda yung magsimula sa kaunting quality para pag dumami, quality lahat. Amen? Made in Japan. Quality. Mayroon yung made in China, ano? Sinovac. 50% lang yung, yung kanyang ano. Yan. Pero kahit na made in America, huwag yung papaturo ka. Dalawa yung nasa ICU ngayon sa provincial hospital. Dalawa. Yan. Dahil yung paturo. Yan. Amen? Maling, ito yung tamang pagkakaisa. Ang pangalawa po ay sa Aklat ng Hukom, chapter 7, verse 4 up to 6. Si Gideon 300. Yan. Alam niyo ba yung movie na Spartan 300? Ay ginuha sa Gideon 300. Yan, sa Spartan 300 nga lamang namatay si yung leader. Sa Bible, si Gideon ay hindi namatay. Nagtagumpay sila. Out of 100,000, sabi niya pang kay Gideon, naku, napakarami ninyo. Napakarami. Sabihin mo sa kanila, kung sila ay naduduwag, huwag na silang sumama. Yan sinabi sa mga ang dami umalis. Mabuti na lang. Umalis na sila. May mga duwag pala doon. May mga takot. Umalis, ang natira ay 10,000. 10,000 natira. Nagkakaisa sila. Sabi ng Panginoon, marami pa rin. Marami pa rin. Ganito ang gawin mo. Painumin mo sila sa ilog. Yung uminom, ihiwalay mo yung uminom na parang aso. At ang isama mo ay yung uminom na ginamit yung kanilang mga kamay. Kaya pag iinom pala kayo sa ilog, gamitin yung mga kamay nyo. Yan, gamitin mo. Sa ilog, gamitin nyo. Yan. Wala kayo parang aso. Kasi baka mahigop yung mga automate. Ang purpose ng Panginoon kasi doon para makita yung kalaban Saka makita mo malinis. Yan. Ay pagpasok wala. Ginawa ng Panginoon yung 300. Yan. Okay na yan, 300. 300 okay na yan. Yung 300 na yon, nagkakaisa yun. Yung 300 na yun. Out of 100,000, kinuha ng Panginoon yung 300. Out of ilang libo ang tao sa San Agustin Dos, yan, isa tayo sa pinili ng Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mapalad ka. Pinili ka ng Panginoon. Yan. At tayo ay nagkakaisa kayo. Amen? Sabi sa katabi mo, sabi sa katabi mo ulit, nagkakaisa ba tayo? Yan, ang sagot. Yan. Dapat tayo ay magkaisa. Amen? Sa pangyayari ni Gideon, sumunod siya sa Panginoon, 300 lang sinama niya, quality yun, quality. Mga sanay sa tigmaan, ang nangyari, yung napakaraming Midianites, natalo nila. Natalo nila yun. Ano lang ang ginamit nilang armas, yung time na yun? Sulo lang, tapos yung palayok, binasag nila. Tapos yung trumpet, dahil kasama nila ang Panginoon, pinaglaban-laban ng Panginoon yung mga Midianites. Sila mismo yung nagkalaban. Nakalain mo, ang tingin niya doon sa Midianites ay Hudyo. Tingin niya ay kaampi ni Gideon, kaya ikaw ang kaampi ni Gideon. Akala niya kalaban niya yung mga kaampi niya. Kaya sila Gideon, easy lang na nagtagumpay nung time na yon. Kasi nagkaisa sila na sumunod sa Panginoon. Nagkaisa sila na gawin kung ano ang ipinapagawa ng Panginoon. Take note, yung ipinagagawa lamang ng Panginoon, yan yung ating pagkaisahan. Pag hindi na kalooban ng Panginoon,
hindi na dapat natin yung pagkaisahan. Amen? Kahit ako sasalita ako, suriin niyo yung salita ko. Kapag hindi na galing sa Panginoon, pwede niyo akong pastor, parang sumasala ka na sa hulog. Parang hindi na tama yung sinasabi. Para lahat tayo ay nagtutuwiran sa isa't isa. Amen? Sabi sa Hebrew chapter 11, may nagkaisa din sumunod doon sa Panginoon. Hebrew chapter 11, sabi doon, nagkaisa sila na gawin kung ano ang ipinapagawa ng Panginoon. Sabi dito sa Hebrew chapter 11 verse 36, mayroon namang hinamak at hinagupit at mayroon ding iginadena at ibinilanggo. Ang iba naman ay pinagbabato, nilagari sa dalawa, tinukso at pinatay sa tabak. Ang iba ay nagdamit ng balat ng tupa at kambing. Ang iba ay namulubi, inapi at pinagmalupitan. Hindi karapat-dapat sa kanila ang daigdig. Nagpagalagala sila sa mga ilang at kabundukan, nagtago sila sa mga yungib at tungga sa lupa. At dahil sa kanilang pananampalataya, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. Ang lahat ng mga ito, bagaman may mabuting patotoo dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi tumanggap ng ipinangako sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa kanila, upang sila'y hindi maging ganap malibang kasama tayo. Amen. Dahil sa kanilang pagkakaisa na sumunod sa Panginoon, dumana sila ng malagari ng pahati. Yan. Si dito yung sa paglilingkod sa Panginoon ay nalagari ng binti. Wala pa naman. Si dito yung nakagupit na ng 40 hagupit nung naglingkod siya sa Panginoon. Sino dito yung nagtago sa lungga, sa lupa, para lamang hindi makita ng mga tao na pinipresecute ang mga Christian? Wala pa naman Ang sabi ng Apostle Paul, hindi pa dugo yung lumalabas sa ating katawan, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Dahil sa kanilang pagkakaisa na gawin yung kalooban ng Panginoon, namatay sila sa pagsunod sa Panginoon na nagkakaisang damdamin. Hindi nila tinuturo, nandun yung si Jowa, nandun, nagtatago, nandun, para siya maligtas. Nagkais sila na kahit ako mamatay, hindi ko maaaring ipagkanulo ang aking kapatid sa Panginoon. Nagkaisa sila sa damdamin na sumunod hanggang kamatayan sa Panginoon. Amen? Yung pag-ibig na bunga ng pagkakaisa. Amen? Take note po, ang pagkakaisa na may galakip na pag-ibig ay pagkakaisa na makapangyarihan na kahit buhay mo, iaalay mo para sa Panginoon. Amen? Alam niyo po yung awit na ang mamatay ng dahil sa'yo. Hindi sa Pilipinas lamang yun. Ang original nun ay sa Panginoon. Amen? Si dito yung gusto sumunod sa Panginoon. Yan. Ang sunod na tanong dyan, kung gusto mong paglingkuran ang Panginoon hanggang wakas, kailangan handa ka rin mamatay para sa Panginoon. Amen? Sabi ni Apostle Paul, Philippians chapter 1 verse 21, ang mamatay ay isang pakinabang. Ang mabuhay para kay Kristo, ang mamatay ay isang pakinabang. Kaya sa Apostle Paul yun ay nakagano ng ulo dun sa sa puputan ng ulo, papanakunin na nakangiti pa. Sa puso niya, nakangiti yung puso niya, hindi siya natatakot. Amen? Kasi alam niya na yung pagkakaisang ginawa ng mga Kristiyano noon ay hindi mawawalan ng kabuluhan ang kanilang paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya nagkakaisa tayo ngayon sa kabanalan. Amen?
Nagkakaisa tayong gawin yung kalooban ng Panginoon. Nagkakaisa tayong labanan ang kasalanan. Nagkakaisa ba tayo doon? Sa paglaban sa kasalanan? At alam niyo po ba, minsan ang paglaban pala sa kasalanan ay ang isa pala minsan na paglaban sa kasalanan ay takbuhan ng kasalanan. Takbuhan ng tukso. Minsan kailangan mong kalabanin ng tukso, pero minsan kailangan mong takbuhan ng tukso. Di ba? Minsan kasi ang tukso, narating ang tukso. Lord, takpan mo ang mata ko. Di ba? Lumayo ka sa tukso. Ikaw mismo yung tumakbo katulad ni Joseph. Tumakbo sa tukso. Amen? Nakakaisa ba tayo na kalabanin ang kasalanan? At mamuhay sa katwiran at kabanalan ng Panginoon? Amen? Yan ay magagawa natin sa pamamagitan ng puso natin na nagkakaisa. Kaya mahalaga na nagkakaisa din tayong ipanalangin yung bawat isa sa atin sapagkat hindi naman natin nakikita lagi ang bawat isa. Yung unity sa prayer, makapangyarihan yan para yung mga kapatid mo, kung nasa ilalim ng tukso yan, tukso ng iba't iba kasi ang tukso, minsan kahirapan, minsan ay compromising spirit, minsan kasi may mga Kristiyanong nahihiya na tawagan siyang Kristiyano. Limang taon ka na pa ng Kristiyano sa trabaho mo, hindi ka kilala ng mga kasama mo. Kristyan ka pala, di ba? Hindi ko alam. Kristyan ka pala, di ba? Yan. Maraming tukso. Pero kapag tayo nagkakaisa sa kabanalan, nagkakaisa tayo sa perfectong kalooban ng Panginoon, naniniwala ako na dahil sa pagkakaisa natin na matulungan ang bawat isa, magtatagumpay tayong lahat na nagtutulungan para sama-sama tayo na magtagumpay sa lahat ng laban ng pagiging Kristiyano sa mundong ito. Amen? Amen. Alam niyo po, tayo po ay tumatakbo sa paligsahan. Lahat tayo tumatakbo sa paligsahan. At yung ating pong paligsahan, hindi pa unahan. Hindi pa unahan ang ating paligsahan. Tayo ay patatagan at nagtutulungan para makarating lahat tayo sa finish line. Amen? At tayo lahat dito, dapat na maging natin tayo ay naglilingkuran. Hindi tayo pinaglilingkuran. Halimbawa, si Jeric, pinaglilingkuran na si Jonas. Si Jonas, pinaglilingkuran si Jeric. Di ba? Lahat tayo naglilingkuran, di ba? Wala ditong special. Si Lord lang may special sa atin. Amen? Lahat tayo nagtutulungan. At pag nagtutulungan tayo, walang mahihirapan. Amen? Halimbawa, sa bahay, 10 kayong magkakapatid. Tapos yung 9 na kapatid mo sa bahay ay tamad. Isa lang yung kumikilos. Ano ba isa lang kumikilos sa... Ay di, hirap na hirap yung isa. Di ba? Hirap na hirap. Pero kung lahat ay kikilos yun, may mahirapan kaya? Di ba? Walang mahirapan. Kaya sa ating lahat dito, tayo ay, kung magtutulungan tayo, maglilingkuran tayo, naniniwala ako na magiging magaan yung gawain natin sa bawat isa. Amen? Alam niyo po mga kapatid sa Panginoon, ang espiritong kumikilos sa atin ngayon ay isa lamang. Isa lamang siya. Siya yung Holy Spirit. Siya ay sumasalahat. Sabi ng 1 Corinthians chapter 12 verse 4 up to 6,
Sabi, iba't iba ang kaloob, ngunit isa lang Espiritu ang nagkakaloob. Amen? Isang Espiritu lamang. Halimbawa, binigyan ka ng talento sa music, sa pag-awit, yan, isang Espiritu ang nagbigay doon. Yung isa naman sa instrument, Espiritu din yung nagbigay doon, isang Espiritu yon. Yung sa pag-preach, isang Espiritu din yung nagbigay noon. Sa pag-sayaw, o anuman yung mga talento, o yung mga kaloob na nasa iyo ngayon, ay ibinigay yon ng Panginoon. Hindi yon nagmula sa iyo. Yun ay nagmula sa Panginoon. Para yung church ay lumakas at lalakas yun kapag tayo ay nagkakaisa. Amen? Nasabi doon, hindi pwedeng sabihin ng tainga na hindi kita kailangan mata. Okay na ako, nakakarinig naman ako, hindi kita kailangan mata. Hindi rin pwedeng sabihin ng ilong, hindi kita kailangan hindi kita kailangan baba. Kasi okay na sa akin yung ilong. Di ba? Hindi pwedeng sabihin nyo, lahat nagkakaisa yung mga yan, di ba? Pag may narinig yung tainga mo, gustong tingnan ng mata mo kung ano yun. At kapag may nalanghap yung ilong mo, masarap yung luto ni Nanay Nora. Gustong malasahan ng dila yun. Di ba? May evidence para nagkakaisa sila. Wow! Totoo nga. Di ba? Totoo nga. Nagkakaisa lagi sila. Hindi pwedeng mata ka lang, puro mata ka lang. Sipin mo yung mata mo dito, may mata ka din dito. Puro mata ka lang. Kasi ka nakakita, di ba? Pero hindi ka naman nakakarinig, puro mata ka lang. Hindi mo pwedeng puro ilong at puro hinga ka lang ng hinga. Dami mong mamasan. Di ba? Hindi pwedeng puro ngipin ka lang. Sipin mo puro ngipin ka. Hello? Nakangipin ka lang. Hindi pwede yun, puro ngipin ka lang. Di ba? Kaya may pati pa tayong may pati pa tayong na bahagi ng katawan. Para masabing isang katawan. Hindi pwedeng puro kamay ka lang, akala mo ulo. Hindi pwede yun, di ba? Hindi ka pwedeng puro paa lang. Di ba? Kaya nilagay ng Panginoon yan sa bawat sa atin, bawat bahagi, para masabi na isang katawan. Hindi ba pwedeng hulaan yung sigo mo? Ay, sigo, itim mo. Yan po, palad, maitim, puti ako, ikaw, maitim ka. Di ba pwede kasi bahagi ng katawan mo yun. Di ba? At least, sabi nga ng Bible, kung alin yung hindi maganda, yun yung pinagaganda. Amen? Ano ba yung sigo mo? Mga sigo nyo. Yan, yun yung pagbutiin. Di ba? Di ba? Kung alin yung mga yung ilong mo, hindi masyadong matangos, yun ang lagi mo, tumangos ito. Yung ilong ko, tumangos na. Kaya kapag kinakasal, pinapalagyan ng lapis, pinaguguhitan. Di ba? Kasi yun ang, sa piling niya, yun ang hindi maganda sa kanya. Amen? Kaya kung alin yung pangit sa palagay mo sa yung katawan, yun yung pilit mo pinagaganda. Ibig sabihin, pinapahalagahan mo siya. Amen? At sa atin dito, hindi tayo lalakas kung nag-iisa ka lamang. Ay, hindi ko naman kailangan si Joanne. Kaya ko na yan. Hindi ko naman kailangan si Ma'am Cynthia. Kaya ko na yan. Di ba? Ako na lang. Hindi totoo yun. Kahit yung pinakamahina sa atin, sa tingin natin, ay kailangan natin. Ang totoo, lahat ng kaloob na nasa iyo ay galing sa Panginoon, wala namang nagmula sa iyo. Kaya kung anuman yung nasa sa iyo ngayon na kaloob ng Panginoon, gamitin mo yon para lalong lumakas yung katawan ng Panginoon. Amen? At lalong nabubuo, lalong lumalakas yung katawan ng Panginoon kung tayo ay nagkakaisa sa pinakamahalagang sangkap ng katawan at walang iba kundi yung pag-ibig ng Panginoon.
Amen? Ang pag-ibig ng Diyos, ang pinakamahalagang sangkap. At alam niyo po ba na kung wala nito, ang buong katawan ay patay. Amen? Isipin mo, kung wala kang puso, hindi ka mabubuhay. Meron ba dito walang puso? Amen? Pag wala kang puso, hindi ka mabubuhay. Yung masamang tao, wala kang puso, bakit mo nagawa yan? Ang totoo, may puso siya. Ano kasi kung siya ay walang puso, ay hindi siya makakagawa ng masama. Yung puso lang talaga niya ay masama. Pero may puso siya. Amen? Kaya sa ating puso, kailangan nandyan yung pag-ibig ng Panginoon. Amen? Sabi mo sa katibaw mo, dapat nandyan yan ha, pag-ibig ng Panginoon. Pag-ibig ng Panginoon ha. Yan, amen? Dito sa Aklat ng Gawa, chapter 2, verse 43 to 47. Yan, basahin po natin yung aklat ng Gawa. Gawa, chapter 2, verse 43 to 47. Sabi po dito, dahil sa maraming himala at kababalagang ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot, nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga arerian ay itinuring na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga arerian at ang napagbilhan ay pinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangailangan. Araw-araw sila ay nagkakatipon sa templo at nagpipreparasyon ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at pinalulugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ignaragdag sa kanilang Panginoon ang mga iniligtas. Amen? Kung tayo po pala ay magkakaroon ng katulad ng puso ng mga early Christian, tayo po ay pagpapalain ng Panginoon. Sabi doon, hindi sila nagkukulang sa kanilang mga pangailangan kasi yung kanilang kayamanan ay naari nila para sa lahat. Amen? Minsan sa ating magkakapatid, minsan ang ating mga kapatid hindi lang kailangan ng prayer niyan. Ang ating mga kapatid minsan kailangan din ng financial na pangangailangan. At minsan doon tayo susubukin. Yan, minsan doon tayo susubukin sa ganun. Minsan walang-wala ka na, may lalapit sa'yo. Ang pera mo na lang ay 100 pesos, sasabuhin sa 100 pesos. Tapos, may lumapit si kapatid. May pangailangan ako eh. Magkano pangailangan mo? 98 pesos. 98 pesos eh. Kailangan ako ng 98 pesos. Paano kaya ayaw? Bibigyan niya ba yung 98? Yan. Kung hindi mo man ibigay, tumulong ka pa rin. Amen. Minsan, doon tayo susubukan ng Panginoon at minsan, mahirap yun. Ano? Kasi, minsan ay mahirap yung kapag sapat lang naman yung iyong natatanggap, di ba? Sapat lang. Pero, doon kami sa susubukin ng Panginoon. Hindi lamang sa pagbili kita kapatid. Okay lang naman yun, walang problema doon. Napakalaking pag-pray. Pero minsan kapag may pangailangan na, minsan ay kailangan din natin tumulong. Amen? At naniwala ko din ay nangyayari sa bawat isa sa atin. Ngayon nangyayari yan. Alam ko marami na kayong natulungan. Kahit hindi yan alam ng iba, marami na kayong ginawang tulong. At yun ay napakalaking kagalakan sa puso ng Panginoon. At naniwala ko na kung ginawa mo yun na may pag-ibig, yung blessing ng Panginoon ay maranasan mo ng higit doon sa naitulong mo. Amen?
Kaya sabi ng salita ng Panginoon, mas mapalad ang nagbibigay kaysa dumatanggap. Totoo yan, ang sarap magbigay, no? Ang sarap magbigay. Kapag talagang may nangangailangan, sa pamamagitan ng pag-ibig natin, makikita natin yung pagkakaisa. Makikita natin yung pagkakaisa na ibinibigay ng Panginoon sa puso mo. At sa ating pagpapatuloy sa ating Panginoon, mga kapatid, magpatuloy po tayo na nagkakaisa sa harapan ng Panginoon. Mga kapatid, hindi ka nag-iisa. Gusto ko sabihin sa'yo, hindi ka nag-iisa. Kung ano man ang mga problema mo kinakaharap ngayon, hindi ka nag-iisa. Marahil may problema ka ngayon, oras na to. Ngayon ding oras na to, mga kapatid, huwag natin pag-usapan yung problema ng iba. Yung problema mismo natin. Hindi ko alam kung ano yun. Sa sarili mo, alam mo sa sarili mo kung ano yun. Maaring nade-depress ka sa ibang bagay, maaring ikaw ay hindi mo alam kung anong gagawin mo, hindi mo lang pinapahalata. Kasi sa likod ng ngiti mo, nakatago yun sa puso mo. Na parang talagang dahil sa Panginoon, nakakaya mo yun. Nakakaya mo talaga dahil sa Panginoon. Pero gusto ko sabihin sa iyo na hindi ka nag-iisa. Tayo ay sama-sama na pagtutulungan ano man yung iyong kinakaharap sa buhay. At gusto ko sabihin sa iyo na may pag-asa dahil nagkakaisa tayo. May pag-asa makakaya natin ang mabibigat na bagay dahil nagkakaisa tayo na nagtutulungan bilang magkakapatid sa Panginoon. Isa tayong katawan. Amen? Yung naranasan mo, naranasan ko din. Yung problema na maaari mong dinadala ngayon, maaaring naranasan ko na rin dati. At kung pagtutulungan natin yung mabigat na problema ngayon, naniniwala ako na papagtagumpayan natin yan. Amen? Lastly, maging transparent tayo sa isa't isa. Amen? Maaaring hindi tayo perfecto dito. Ang ating pagkakaisa, hindi perfecto. Maaaring dumating sa time na maaaring magkasama tayo ng loob. Maaaring magkatampuhan tayo. Maaaring hindi tayo magkaunawaan. Pero dahil nagkakaisa tayo sa kalooban ng Panginoon, yung dapat sana na masisira ang relasyon natin bilang magkakapatid ay hindi masisira dahil nagkakaisa tayo na nagmamahalan at nagkakaisa tayo na huwag masira anuman yung relasyon natin bilang magkakapatid sa ating Panginoon. Amen? Kaya gusto ko kayong ini-encourage ko kayo maging sa inyong mga pamilya, sa ating mga pamilya. Halimbawa, kung meron tayong mga kasamaan ng loob, mga hindi pagkakaisa, gawa po tayo ng paraan para mawala yun Kung nagkamali ako, humiyaw ng sorry. Kung hindi tanggapin yung sorry nyo, okay lang. At least, sinigap nyo na nagtanim ka ng pagkakaisa. Nagtanim ka ng pag-ibig. Amen? At sa ating kalagitnaan, naniniwala ako na napakalakas ng nagkakaisa sa pag-ibig ng Panginoon. Wala nang lalakas pa. Si Satan, galit na galit siya sa nagkakaisa. Amen? Kaya minsan mga Kristiyano, ano man yung kanilang pangalan ng church, ano man pang nagkakaisa yan, kung si Lord, tamang-tamang ang pagkilos. Di ba? Kapag nagkaisa yung body of Christ, tamang-tamang may pagkilos na hindi mo maranasan ng hindi sa pagkakaisa. Amen? Kung paano pag nagkakabahabahagi, sa ating kung nagkakabahabahagi tayo, may kakaibang nararamdaman, di ba? May ganun, Pero pag nagkakaisa,
Grabe din yung maramdaman pag-ibig natin sa isa't isa. Isang katawan tayo. Ang tagumpay mo ay tagumpay ko din. Amen? Ang karangalan mo pagdating ng panahon ay karangalan ko din. Dahil iisa ang ating tinatakbuhan. Iisa ang ating goal. Ang goal mo na palabas sa Panginoon, goal ko din yan. Ang goal mo ay mamuhay na nakakalugod sa Panginoon, goal ko din yan. Kaya pagtulungan natin para mapanatili, para isang araw, magkakasama din tayo na nagkakais na pinupuri ang Panginoon doon sa langit na bayan, magpakailan, kailan paman. Amen? Pwede ba tayong tumayo sa mga oras na ito? Hallelujah! Yes, Lord God! Hallelujah! Yes, Lord! Hinihiling po namin ang pag-ibig po ninyo po, Panginoon, ay dumaloy sa amin pong kalagitnaan sa mga sandali pong ito, aming Diyos, Lord God. Hallelujah! Sa mga oras pong ito, mga kapatid, pwede ba nating ipanalangin yung bawat isa? Panalangin po natin na i-bless po tayo ng Panginoon. Tulungan tayo na magmahalan, magunawaan, magdamayan, at magtulungan. Sige, kausapin mo pang ipanalangin mo yung kapatid mo sa Panginoon. Panalangin mo siya. Sabihin mo sa Panginoon, tulungan mo akong mahalin ang taong ito. Tulungan mo akong ibigin ang taong ito, Panginoon. Tulungan mo akong maunawaan siya. Dagdagan pa po ninyo ang pag-ibig ko sa Kanya, Panginoon. Tulungan mo ako na magawa ang kalooban mo na kami po ay magkaisa sa pag-ibig sa inyo, Panginoon. Ang pangalawa sa pinakadakilang kautusan ng Panginoon ay ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kaya naman po ibigin po natin ang bawat isa at magkaisa po tayo sa pag-ibig at pagpapadama ng pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa. Dahil tayo po ay iisa sa harapan ng Panginoon. Sige kapatid, ipanalangin mo ang kapatid mo sa Panginoon. At ipanalangin mo rin na matulungan mo siya sa paglalakbay sa mundong ito. Ipanalangin mo na magkatulungan tayo sa paglagok sa Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord God. Hallelujah. Magkaisa tayo na gawin ang kalooban ng Panginoon. Isang katawan sa harapan ng may kapal, hinubog ng kanyang palad upang maging kagalakan. Isang Diyos na may layunin at may utos na dapat sundin. Magmahalan, magpatawaran, bunga ng pag-ibig, Diyos sa pinagmulan. Tumatap, pag-ibig ng Panginoon, tayo sa katawan. Tayo'y sa katawan. Pinamahawakan ng kapatid mo sa harapan ng may kapal. Hinubog ng kanyang palad upang maging kagalakan. Isang Diyos na may layunin, may utos dapat sundin. Magmahalan, magpatawanan, bunga ng pag-ibig, Diyos sa pinagmulan. Ikot mo yung kamay! Ikot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man, o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo magkaisa. Iabot mo ang iyong kamay. Mo ang iyong kamay, kapit
magkaisa. Pagkat ngayon ang panahon, ang panahon ng pagsasama-sama, sino ka man, saan ka man, di na ito mahalaga. Iabot mo ang kamay, hallelujah! Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. May tampuhan man, o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo magkaisa. Tignan natin! Tapusin na, limutin na, tayo magkaisa. Tapusin na, limutin na, tayo magkaisa. Lord, salamat po sa oras pong ito, sa kabutihan niyo po sa amin po mga buhay. Ano kami po ay hindi po perfecto sa ganito pong bagay. May tayong Panginoon na bulag ang pagmamahal po namin sa bawat isa. May tayong Panginoon na nabubulang kami sa bawat isa. Pero Lord, dinidesire ng aming po mga puso na mahalin ang bawat isa. Dinidesire ng aming mga puso, Panginoon, na magkaisa para gawin ang kalooban niyo. Tulungan mo kami, Panginoon. Dagdagan pa po ninyo ang pag-ibig po namin sa isa't isa. Tunay nga po na kami po ay mabuo bilang isa pong pamilya na higit doon sa pagmamahal ng sarili po namin, Lord God, ang pamilya, Lord God. Higit po doon, Panginoon, nais po namin kami po ay maging isang pamilya, Lord God. Kasama din po ng pamilya po namin sa laman. Nais po namin po, Panginoon, maging isa po kami. Yamang yun yung kalooban po ninyo. Panginoon, tulungan mo kami na magkaroon ng puso na umiibig sa bawat isa. Ayon, Panginoon, sa pag-ibig po, Panginoon, na nais po ninyong mailagay sa amin po mga puso. Patawarin niyo po kami sa amin pong mga pagkakabahagi. Patawarin po kami, Panginoon, sa amin pong sa mga nangyari, Panginoon, sa mga pagsamaan ng loob. Patawarin niyo po kami, Lord God. Dalangin po namin, tulungan niyo po kami magpatawad. Tulungan niyo rin po paano kami po, Panginoon, na humingi ng tawad. Salamat po, Panginoon, Lord God. Iniiwan po namin sa inyo ang lahat-lahat. At dahil kami po ay nagkakaisa, Panginoon, naniniwala po kami na kami po ay magtatagumpay, Lord God. Panginoon, kaya pasalamatan po namin kayo sa patuloy na pagkakaisa, Lord God, at patuloy na paglago, Lord God, ng gawain ng inyong pong mga lingkod. Hindi lamang sa lugar na ito, kundi sa bawat lugar kung saan ay nagkakaisa, Panginoon, ng inyong pong mga anak na mamahalan at gawin ang inyong pong dakilang kalooban. Salamat po, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa mga oras pong ito. Amin po, Panginoon, winawak sa gawa ng kaaway, ang espiritu ng pagbabahagi. Amin po, Panginoon, inawak si Panginoon ang espiritu ng unforgiveness spirit. Lord God, at mapunta po sa maan ng loob. Winawasan po namin ito sa aming mga buhay, Panginoon, ngayong oras na ito. In the name of Jesus, Lord God. In the name of Jesus, Lord God. Ano po, Panginoon, maling pagkakaisa, Panginoon, na pinaplano ng kaaway sa aming mga buhay. Kung may mali po pa ng pagkakaisa, Lord God, winawasan po namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. At ang tunay na pagkakaisa lamang ang dinideklara po namin, Ama, sa aming pong kalagitnaan, kasama po ninyo sa aming pong mga buhay, aming Diyos. Salamat po, Lord God. Salamat po, Panginoon. Pinupuri po namin ikaw sa mga oras po ito, Lord God. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.